Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Pag-uusapan po natin ngayon itong aming rambutan. Nag-iisa itong puno ng rambutan dito sa aming garden. Minsan, may nagtanong sa akin kung namumunga raw ba ang rambutan kahit na mag-isa lamang. Ang alam nila kasi kailangan ay dalawa ang puno ng rambutan para magbunga. Doon ba sa yun bang tinatawag na cross pollination? Siyempre kailangan doon ang dalawang puno. Pero ito pong amin, hindi sa pagyayabang, 5 taon na rin pong namumunga. Ang nakakatuwa po dito ay sobra ang dami ng bunga. Pero dahil maliit, siyempre, hindi naman napakarami ng aming inaani. Kumbaga ay sapat lang at minsan nakakapamigay dun sa may gusto. Pero ang karamihan ay personal lamang namin kinakain. Minsan din ay na-vlog ko na ito mga siguro 5 years ago. At ang sabi ko ay papaano ba pinabubunga ang rambutan? Ang sabi sa akin nung isang nanood, wala daw naman ako sinabi kung paano ba ang ginagawa ko para mamunga yung rambutan. Ang pinakamaganda po sa rambutan ay dinidilig ninyo paminsan-minsan. Hindi naman araw-araw dahil masyadong lalaki ang puno. Pagkatapos ay inyo pong aalisin yung mga sangang tuyo. Paminsan-minsan ay lalagyan nyo ang pandilig ng baking soda at siyempre, tsak na mamumunga na ang inyong rambutan. Pagkatapos pumamunga ng rambutan o pagkatapos ninyong maputi ang mga bunga ng inyong rambutan, yung mga siit, yung pinagbungahan, kailangan pong maalis lahat. Kailangan malinis iyon at para tiyak na bubunga ulit. Pag sobrang lago ng rambutan, kinakailangan pong hawanan o putulin po natin yung ibang mga sanga. Yung kasi ang rambutan dahil dito sa amin ay maliit lamang ang aming pinagtaniman ng rambutan o maliit lamang yung lugar, ay paraming ang tendency ng rambutan ay humapay, lalo na kung malakas ang hangin. Yun pong mga sanga na sobrang lapit na sa lupa, ang gagawin po natin ay ating puputuling lahat. Yun po ay one of the ways para ang ating rambutan ay palagi namumunga ng marami. Ang isa pa pong kailangan ng ating rambutan ay minsan dapat din nating takutin. Ako po ay ang ginagawa ko, lagi kong dadaanan yung puno ng rambutan dahil naroon lamang naman yun sa aming harapan. At sabi ko, pag hindi ka bumunga ngayong season ng tagbungang ito, puputulin ko na ikaw dahil nakakaabala ka lamang dito sa aming harapan. Siyempre, yan naman pong mga halaman, hindi lamang natin alam, yan po ay para ding tao. Minsan ay natatakot din. Kaya siguro napipilitan siyang bumunga dahil ayun nga, lagi kong tinatakot na
puputulin ko pagka hindi namunga sa season o fruiting season na yun. Pero syempre, hindi ko naman tututuhanin ang aking pananakot. Sayang din naman, ang laki ng puno niyon. Kaya ang ginagawa ko, lagi kong hinalabas yung mga natiyong dahon. Ang rambutan kasi, pag malapit ng bumunga, perming ang dami niyang natutuyong dahon. Kaya iyon, iniipon ko yung mga natutuyo at ginagawa kong compost. Pasensya na kayo at napakaingay. Gusto rin pag nang kasama sila sa vlog. Ewan ko baga naman kung bakit aring mga tricycle na aring. Kung kailan ako'y nagvo-voice over TV, ay saka naman kamali-mali ang pagdaan. Mahirap din itong wala kang specialized tool para sa pag-edit ng video. At siyempre, dahil wala nang kwarto, kaya gusto mo siyempre doon sa mahangin mag-vlog. Kaya yan, dahil tabi kami ng karsada, di sagap lahat ng ingay na dumaraan. Ayan, napalayo na tayo tuloy sa ibinablog nating rambutan. Di balik na tayo doon sa ginagawa ko sa rambutan. Dahil dun sa napakaraming dahong naiipon ko bago siya bumunga, at saka dun sa mga sanga, ay di nagkakaroon ako ng pang-compost na siya ko rin ginagawang pataba doon sa mga iba ko pang halamang naririto sa bakuran. Yung mga dahon at mga sangang tuyo ay nilalawak ako ng lupa, at pagkatapos ay araw-araw kong dinidilig para pagka ang mga iyon ay nabudok, ay napakaganda nilang isama dun sa mga lupang binibili ko, at siya kong ginagawa ng pataba dun sa iba pang mga halaman dito. Ito nga pala po ay talagang tinutuko na ang pag-voice over dahil napagod na ako sa pag-mute nung mga nauna kong videos na may copyright claims dahil sa music. Basta kayo nang bahala sa boses ko, na aminado naman ako talagang napakapangit. Sabi nga ng inay nung nabubuhay pa, bakit ka daw gayon na ang boses ko ay parang nakakaantok, na parang lasing, na para daw boses ni Kuya Cesar. Kung kilala ba ninyo ang Kuya Cesar noon, na sikat na announcer sa radyo, na talaga namang ang boses ay grabe, napaka sama din. Dahil parang sa wakas ay matatapos ko din itong voice over na ito, nais kong gamitin ang pagkakataon para pasalamatan kayong lahat. Sobra po ang aking pasasalamat sa inyo dahil sa pagtsatsaga ninyong manood ng aking mga video, dahil nakikita ko naman po na talagang pinagtsatsagaan ninyo na manood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi pa po talaga tapos hindi pa po talaga hinog ang mga rambutan, pero hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.